Ikalabing-pitong panel, Plurilingualismo sa Pilipinas ng Espanya. Magkakaiba ang turing ng mga misyonero kay Nebrija. May ilang tinanggap siya bilang isang modelo, gaya ng Pransiskanong si Melchor de Oyanguren, sa kanyang Tagalisimo Elucidado y Reducido a la Latinidad de Nebrija ng 1742, na may sample tayo sa unang imahen sa panel na ito. Ang iba pa, gaya ng Agustinong si Gaspar de San Agustin sa kanyang Compendio del Arte de la Lengua Tagala, ay umaming imposibleng magamit ang kanyang mga kategoryang panggramatika dahil sa mga pagkakaiba sa pagitan ng Tagalog at Latin. Ang Pilipinas ng mga Espanyol ay isang plurilingual na espasyo hindi lamang dahil sa pagdating ng mga Espanyol at daloy ng mga manlalakbay at mga ngalakal, kundi dahil din sa relasyong pangkomersyo ng mga katutubo sa kanilang mga kapitbahay sa Asya. Bago pa dumating ang mga Espanyol, pinasok din ng mga misyonaryo ang mga wika ng mga di katutubo gaya ng Tsino o Hapon para maituro ang doktrinang Kristiyano sa mga wikang ito. Halimbawa, ang mga Dominiko ay nagsulat ng mga teksto sa Tsino, gaya ng Espejo Rico del Claro Corazon, na isinulat noong 1570 o Memorial de la Vida Cristiana en la Lengua China, mula noong 1606.